Ito na ang pinakamahirap na laban ni Eren. 3 higanti ang sabay-sabay na umatake sa kanya. Halos lamunin siya ng buo ng Joe Titan. Buti na lang sanay na si Eren sa labanan. Sa mismong sandali ng bigla ang atake ay agad siyang nag-transform bilang Titan. Bagaman hindi kayang takutin ng Joe Titan si Eren, biglang dumating naman ang maraming barkong pandigma ng Marley. Kasama rito ang pangunahing puwersa na si Reiner. Ang pinaka-nakamamatay ay lahat ng sundalo ay may dalang anti-Titan na kanyan. Sa tulong ng Joe Titan ay nakapag-transform din si Pick bilang Car Titan. Napagtanto ni Eren na ang biglaang pagsalakay ng Marley ay tiyak na ayon sa plano ni Reiner. Kaya buong tapang siyang naglakad diretso patungo sa kalaban. Kahit mag-isa laban sa 3 higanti ay wala siyang takot. Halika na, Reiner. Ikaw ang may kagagawan kung bakit gumawa ng ganitong kahangalan ang Marley. Ito ang huling laban ng kanilang nakatakdang kapalaran. Samantala dinala ng Car Titan si Gabi sa lugar ng supply. Mula sa sitwasyon ay nahulaan ni Pick, na ang huling alas ni Eren ay ang kapangyarihan ng Founding Titan. Ngunit sa di malamang dahilan ay hindi pa niya ito magamit. Biglang naalala ni Gabi ang sinabi ni Zeke. Sa pamamagitan ng pagbasa sa galaw ng labi, nalaman niya ang ugnayan ng Founding Titan at dugong Maharlika. At dahil kaya ni Zeke kontrolin ang mga Pure Titan, siya ang malamang na may dugong Maharlika. Ang dahilan kung bakit di magamit ni Eren ang Founding Titan ay dahil wala si Zeke sa tabi niya. Kaya ang dapat nilang gawin ay pigilan ang dalawa na magtagpo. Sa oras na iyon ay handa na ang anti-Titan na kanya ng Car Titan. Mismong si Marshall Maggott ang nanguna sa laban. Nanumpa siyang makukuha ang Founding Titan ngayong araw. Samantala patuloy na isinasabuhay ng Armored Titan ang kanyang prinsipyo. Palakas na opensiba ang nagpatris sa Attack Titan. Ngunit naghihintay lamang ang Attack Titan ng tamang sandali. Agad siyang bumitaw ng isang mabigat na suntok, at sa isang iglap ay nabasag ang baluti ng kalaban. Bagamat malinaw na mas malakas ang Attack Titan kaysa sa Armored Titan, hindi pa rin ito napipigilan ng biglaang pag-atake ng maraming kaaway. Kahit handa ang Attack Titan, kayang durugin ng matutulis na kuko ng Joe Titan ang kanyang hardening. Sa pagtutulungan ng dalawang Titan, mabilis nilang itinulak ang Attack Titan sa bingit ng pagkatalo. Sa sandaling iyon ginamit ni Eren ang kapangyarihan ng Warhammer. Huling nabaligtad ang takbo ng labanan. Kasunod na sumugod ang mga sundalo ng Jaegerist. Handa silang tapusin ang dalawang Titan. Biglang may isang kanya na pinaputok mula sa malayo. Hindi lang tinamaan ang Attack Titan kundi pati ang mga sundalo. Nasa mas paborableng posisyon na ngayon ang hukbo ng Marley. Makikita ang sunod-sunod na tama ng kanyan sa Attack Titan. Kung magpapatuloy ito tiyak na makakain si Eren. Napilitan si Falco na humingi ng tulong kay Mikasa. Samantala ang nakawala na Armored Titan ay muling naglunsad ng matinding pag-atake. Natalo ka na, ngunit hindi bumagsak si Eren. Sa halip ay muli niyang ginamit ang kapangyarihan ng Warhammer. Ngunit bawat gamit nito ay lubhang kumakain ng kanyang lakas. Samantala ang Joe Titan ay naghihintay ng tamang sandali upang kainin si Eren. Ngunit sa halip ay tumanggap ito ng isang malakas na suntok. Ang suntok na iyon ay tuluyang nagpatameme sa tunay na katawan. Kasunod nito ay inundayan ng Armored Titan ang Attack Titan. Eren, gusto kong tapusin na ang lahat. Ano ba talaga ang pagkakapareho natin? Sapat na ito. Matulog ka na, ngunit hindi pa rin bumagsak si Eren. Pinilit niyang gumalaw gamit ang huling lakas, at pinunit ang ibabang panga ng Armored Titan. Sa sandaling iyon ay tinamaan ng maraming bato ang Armored Titan. At ang dumating ay si Haring Zeke. Dumating ka na ba? Kamangha-manghang bata. Kahit medyo huli ay nakarating pa rin sa napag-usapang lugar. Salamat sa pagtitiis mo mag-isa hanggang ngayon, Eren. Sa susunod ay ipagkatiwala mo na ito sa kuya. Dahil sa isang salitang unit siya ni Allen. Nais niyang pangalagaan ang mahirap na kapatid na ito. Kasabay nito, inilunsad niya ang kanyang planong pagpapakamatay. At ang pagdating ni Jake ay nagbago ng daloy ng labanan. Isang bato lang ang inihagis niya. Ilang airships ang direktang nasira. Dumating si Maggott at pinabago ang posisyon ng mga kanyan. Ngunit paano siya magiging kalaban ni Jake? Hindi matalino na makipagpatintero sa unggoy. Bago pa siya makapag-ayos ng posisyon, isang bato na ang damapo. Kinailangan ni Carly na gumamit ng pader bilang proteksyon. At sa puntong iyon, dumating din si Flock kasama ang mga sundalo. Sa kabilang dako, si Caillou ay nakahandusay na. Si Allen ay pilit na tumayo. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad patungo kay Jake. Tila tama ang hula ng lahat. Ang dalawang tao ay kailangang magtagpo upang magamit ang kapangyarihan ng mga ninuno. Si Kurt ay nagnanais na gamitin ng gulo.
upang iligtas ang kapatid na si Falk. At si Joby ay ayaw ding tumakas mag-isa. Nais din niyang tulungan si Falk. At ang pinalayang si Arman. At ang iba pang mga kasama ay nagsiayos muli. Ayaw nilang mamatay si Allen. Handa silang tulungan ang kanilang pagtagpo. Ngunit hihinto sila sa mga handgal na plano ni Jake. Ngunit nang dumating sila sa labanan, napansin nila. Ang higit na nangangailangan ng tulong ay si Reiner. Hindi maintindihan ni Jake kung bakit siya naroroon. Ang captain na nagbabantay sa kanya ay hindi papayag na kumilos siya ng malaya. Ang tanging posibilidad ay naaksidente ang captain. Tinitingnan nilang muling sisip ang alitan. Si Arman ay mabilis na lumapit upang humarap. Sabi niya, wala nang ibang pagpipilian. Kailangan nilang tulungan ang pagtagpo ni na Allen at Jake upang mailigtas ang Paradis Island. Ngunit biglang nagbago ang mukha ni Mikasa at Connie. Tumingin sila kay Irina. Anong nangyayari dito? Pakiusap tulungan niyo si Allen at Jake, naniniwala ako sa inyo. Ang pusa ay nakakatakot na, ano pa ang magagawa? Pagkatapos, ang ilan sa kanila ay gumamit ng 3D maneuver gear upang magsimula ng aksyon. Dumating na sina Kurt at Joby sa paligid ng military headquarters. Doon lang napansin ni Joby ang isang bakal na tubo na dala ni Kurt. Nagtanong siya at nalaman na ito ay isang espesyal na baril para sa mga higanti. Ang mga pinalayang sundalo ay nagsimulang lumabas mula sa military headquarters. Kasama na dito si Falk. Paglabas niya, nakita niya ang kanyang kapatid. Napansin ni Niall ito at pinangunahan niya si Falk patungo sa kanila. Si Kurt ay mahigpit na hawak ang kanyang baril, handang makipaglaban. Buti na lang at hinayla siya ni Joby. Sa katunayan, nais lang ni Niall na ibalik si Falk. Sinabi pa niyang hindi ito ang lugar para sa isang bata. Matapos magpasalamat si Falk, umalis siya kasama ang kanyang kapatid. Ang dalawang magkapatid na nakahiga sa kanto ng kalsada ay mahigpit na nagyakap. Ngunit narinig nilang may nagsasalita mula sa malayo. Agad silang nagtago sa loob ng isang bahay. Sa labas ng bahay, dumaan ang pamilya ni Niccolo at Brown. Nag-aalala pa sila tungkol kay Joby. At ang kaligtasan ni na Joby at Falk. Doon lang napagtanto ni Joby. Walang demonyo sa isla na ito. Ang naroroon ay mga tao lamang. Patuloy nilang inuulit ang mga pagkakamaling iyon. Pagkatapos, sinabi ni Joby kay Falk, alam kong malinaw ito sa iyo. Ngunit ako ang nagdala sa iyo dito. At nagdulot pa ng pagkakamali na ininom mo ang likido mula sa gulugad ni Jake. Si Falk ay nagsabi rin ng kanyang nararamdaman kay Joby. Dahil maaari siyang maging higanti anumang oras. At kung hindi niya sasabihin ito, baka hindi na ito mangyari. Pagkarinig nito, saka lang nakaramdam ng reaksyon ang dalawa. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin si Jake. Kung malalaman niyang ininom ni Falk ang likido mula sa gulugad, baka hindi na niya ituloy ang sigaw. Ang eksena ay lumipat sa larangan ng digmaan. Ang tatlo ay pinipigilan ng malupit na apoy mula sa kalaban. Ang mabilis na si Ayo ay nagsusubok na umatake laban sa mga higanti. Ngunit tinamaan din siya ng isang bato mula sa Beast Titan. Habang papalapit si Allen, tila malapit na nilang makamit ang kanilang pangarap. Doon napansin ni Jake ang natirang mga kalansay ni Carly. Nag-alala siya para kay Pike na napatay. Ngunit si Flock ay nagtataka. Sino ang pumatay kay Carly? Bigla, nagsimula ang pag-atake mula sa mga sundalo ng Malay. Ito pala ang kanilang patibong upang magpahinga ang lahat. Nang makuha ni Jake ang sitwasyon, isang malaking kanya nang nakatutok na sa kanyang direksyon. Ito ay isang sorpresa na maaari lamang magamit ng isang beses. General Maggot. Sayang, hindi ito tumpak. Ang likod ng leeg ay tinanggal lang ang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit ang pinsala kay Jake ay nagdulot sa kanya ng malubhang kalagayan. Pagkatapos, inutusan ni Maggot si Pike na baguhin ang posisyon. Kailangang mapatay agad si Jake. Nakita ni Allen na hindi na siya dapat magpatuloy. Nagsimula siyang magtulungan laban sa Beast Titan. Upang pigilan si Allen, hinawakan ng Beast Titan ang kanyang hita. Ngunit hindi pa siya naka-recover. Siya na mismo ay naging laman na lamang ng kanyan. Salamat na lang at ang isang shell mula kay Carly ay tumama. Ito ang tumigil sa Beast Titan. Pagkatapos, inutusan ni Maggot si Carly na magpaputok ulit. Ngunit muling hinadlangan ni Flock ang kanilang grupo. Si Pike, na palaging abala, ay halos mababaliw na. Si Arman, na nais tumulong, ay inatake. Dahil ang buong bahay ay puno ng mga sundalo ng Malay. Wala silang magawa kundi dumaan sa kabilang daan. Ang commander ay kasama ang kanyang mga sundalo at nagplano ng pag-atake sa likuran. Samantalang si Jake ay nagsisimula ng magbalik loob. Habang si Allen ay pinipigilan sa harap, si Reiner ay nagtulungan kay Beast Titan. Nais niyang tulungan si Beast Titan. Ngunit nakita ni Jeriad ang mga alaala ni kanyang kapatid na si Mars. Sa alaala, nakita niyang humingi ng paumanhin si Mars kay Reiner. Dahil si Mars ay patuloy na purihin si Reiner sa harap ng military headquarters. Pinipintasan ang kanyang kapatid. Ito ang dahilan kung bakit namana ni Reiner ang Armored Titan.
At ang layunin ni Mars ay upang protektahan ang kanyang kapatid. Ang natutunan ni Jeriad ay labis na nakakagulat. Dumating si Jake, na nagsimulang magtangkang tawagin ang Titans. Teka lang, teka. Sa wakas, dumating si Kurt at dinala si Falk. Sinabi niya kay Jake na ang kanyang kapatid ay aksidenteng uminom ng spinal fluid. Nagdasal siya kay Jake na huwag magsimula ng sigaw. At inamin na ang ginawa niya para sa pamilya, upang makuha ang karapatan sa Beast Titan. Sabi niya, hindi niya alintana kung anong gagawin ni Jake. Ang tanging hiling niya ay maghintay si Jake hanggang malayo si Falk. Bago siya magsimula ng sigaw, dumating si Joby na nakasakay sa kabayo. Handa siyang dalhin si Falk palayo. Bagaman naiintindihan ni Jake ang nararamdaman ni Kurt para iligtas ang kanyang kapatid. Nagpasya pa rin siyang magpatuloy. Pasensya na. Pabayaan mo na ako, walang anuman, Falk, nandyan ako para sa iyo. Walang anuman, Falk, nandyan ako para sa iyo. Lahat ng mga sundalong uminom ng alak ay naging mga Titans. Agad na bumagsak ang depensa ng mga sundalo ng Malay. Sa araw na ito, naranasan nila ang takot na pinagmumulan ng mga Titans. Si Falk ay naging isang mabagsik na Titan. Pagkatapos, inutusan ni Jake siya na umatake kay Reiner. Ngunit si Reiner ay pinigilan siya at tinalo siya agad. Hinawakan niya ang isang Titan. Ngunit nahirapan siyang laban sa dalawang Titans. Kinailangan niyang tapusin si Falk muna. Ngunit nang magkaaberya si Reiner, pinalayas siya ni Allen. Ngunit pagtayo niya, nahawakan siya ni Reiner sa kanyang binti. Si Falk ay umatake sa hindi inaasahan at kinagat ang likod ng Armored Titan. Habang nag-aaway ang tatlo, isang shell ang tumama sa Beast Titan. Si Carly ay nakapagputok at tinamaan ang sundalo na dinala ni Flock. Si Maggot ay natutok at tumama sa likod ng Beast Titan. Mukhang natanggal na ang krisis. Pagkatapos, itinutok niya ang kanyan kay Allen. Ang handa nang magpaputok si Maggot. Dumating si Arman at seryoso nitong winasak ang kanyan. Sumunod agad si Mikasa. Pinatay ang mga sundalo na nagbabantay kay Carly. Ngunit patay na ang Beast Titan. Hindi na matutuloy ang plano nilang dalawa. Akala ni Reiner tapos na ang misyon nila. Hindi na kayang gamitin ni Allen ang kapangyarihan ng mga ninuno. Habang tinitingnan ni Reiner si Joby na hindi mapigil ang umiyak, nagdesisyon si Reiner na alisin ang hardening. At pinapayagan si Falk na kainin siya. Ngunit mas mabilis na umalis si Jeriad mula sa katawan ng Beast Titan. Dahil sa pagkaubos ng lakas niya, hindi na kayang gumaling ang katawan niya. Nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang buhay upang iligtas si Falk. Talaga, binago ni Falk ang target, at mabilis na tumakbo patungo kay Jeriad. Si Reiner ay nagbuga ng galit at sinadyang tinamaan ang Beast Titan. Ngunit ito ay pabor kay Allen. Agad niyang ginamit ang hardening upang pigilin si Reiner. Pagkatapos, tumakas si Allen mula sa katawan ng Beast Titan, at tumakbo patungo sa direksyon ng Beast Titan. Nalaman na hindi patay si Jake, at ginaya niya ang diskarte ni Pike na lumabas ng katawan. Si Reiner ay nagsisikap na maalis ang mga sugpo at haharangan si Allen. Ngunit hinaranggan sila ni Yang at Connie. Habang papalapit na si Jake at Allen, ang sniper na si Joby ay muling nagpakita.